Ayan, isang magandang gabi po sa ating lahat mga kainti at isang gabi na naman po ng ating discussion. Ayan. So punong-puno na naman po ng pag-aaral ang gabi na ito at ngayon ay nakikita niyo po na meron uli tayong friendly debate. Ayan. So sila po ay malimit nyo din makita rito at alam ko kilala nyo na po sila. Ayan. Okay, so pa-share po nung ating live mga kapatid. Ayan. So, may mga viewers na po tayo. At pa-share po nung ating live. At ganun din sa atin na, si Mamanji, syempre, nandito. Okay, yung aking yung aking monitor. Okay, so bago po natin na syempre simulan ng isang magandang gabi na naman to ng puno-puno ng pag-aaral ay ang topic po na pag-uusapan ng ating dalawang kapatid na ito ay patutunayan na ang oneness ay hindi aral ng Biblia. Ayan. So ito po, syempre, inenegate po ito ng ating kapatid na si Pastor Eric. I-affirmative po natin dito si Pastor Eric. So, siya po yung magpapatunay na hindi aral ng Biblia ang oneness at syempre, inedicate naman po ito ng ating kapatid na si Brother Mark. Ayan, kilala niyo na po sila. Ayan, pa-share po ng ating live mga kapatid. At syempre, kahit na po nakikita nyo na sila dito, malimit, ay nais ko pa rin po silang bigyan ng pagkakataon na ipakilala yung kanilang sarili, ano yung kanilang kinabibilangan, at ano yung titindigan nila sa pag-uusap po na ito. Amen? So, unahin po natin si Pastor Eric. Pastor? Hello, hello. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Brother Eric Villanueva ng Church of Jesus Christ, the Lord and Savior, na bumabati po sa inyo ng mapagpalang gabi. At ako po ay titindig bilang isang afirmatibo upang tindigan ang oneness ay hindi aral ayon sa Biblia. At ako po ay umaasa na tayo po ibibigyan ng magandang laban ng ating katunggali sa bagay na ito upang marami po ang makaunawa at makaalam pa patungkol sa aral nito. God bless po, Sister Ana. Ayan, maraming salamat po. Mamaya po open tayo ng camera ha. Opo, opo, opo. Okay, ayan. Ayos ko lang. Ayan, ang ating kapatid na si Brother Mark Umbao. So, pakilala ka po muli ating kapatid na Mark. Mapagpalang gabi. Muli, ako po si Mark Cumbao, titindig sa panig ng One is Born Again. Patutunayan ko na ang aral ng iisang Diyos na isang persona na nahayag sa iba't ibang kalagayan ay biblical, katuruan ng mga apostol at ni Yahushua. Yun lang po. Mapagpalang gabi. God bless. Ayan, maraming salamat sa iyo kapatid na Mark Cumbao. So again, ang kanila pong topic sa gabi na ito ay patutunayan po ng ating kapatid na Pastor Eric na ang oneness ay hindi po aral ng Biblia. Ayan. At ang ating kapatid, at inenegate naman po ng ating kapatid na si Brother Mark Umbao ng Lord Jesus Christ Universal Ministry Church. At doon po siya nabibilang. Inenegate naman niya po itong aral na ito, titindigan niya po ito. Okay? So, syempre, bago po natin simulan ang ating debate na ito, ay syempre, babasahin po natin muli ang ating magiging gabay dito sa debate po na ito. So, ibig sabihin, ito po yung ating rules. Ayan, kailangan po ay mabasa at marinig. Yan, para sa mga bagong pasok sa atin sa live. So, magandang gabi po at dyan sa live, may mga viewers na paki-ano po paki-share po yung ating live. Ayan. Okay, so makinig po debaters. Okay, so debate rules number 1. Ang lahat po ng sagot ay kailangan sagutin po ng 20 seconds maximum. At kung titigil po ang sumasagot ng at least 3 seconds, ay mag-the-next question na po yung ating moderator. Okay, number 2. Kung categorical po ang question, kailangan sumagot muna ng categorical bago magpaliwanag po ng hindi lalapas ng 20 seconds at magsasabi na yung moderator ng next question. At number 3, kung hindi niya sasagutin ng tanong, magkakaroon siya ng 10 segundo na pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot sa tanong. Okay?
And number 4, sagutin po ang tanong ng naaayon lamang sa kung ano yung tanong. Number 5, sa first stand, doon na lang dapat magtanong sa inilatag po ng katunggali at kung itinatanggi niya ay automatic next question po tayo. At sa rebuttal, doon na lamang po pwedeng itanong ang lahat. Number 6, ang debaters po na makatatanggap ng 2 warning mula po sa moderator ay may kaukulan po na disiplina. Yan. Babawasan po ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong at ang 1 minuto naman ay idaragdag naman ang yung 1 minuto sa tinatanong o yung paglalapatan. Okay, number 7, bawat senaryo po ng objection, 1 beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lamang po at kung maaari ay wag po susundan ng sunod-sunod na objection at during final conclusion wala po tayong objection. Okay po? At number 8, hindi po pinapahintulutan dito yung mga physical na atake or yung mga personal attack katulad ng mga pagmumura na nakasanayan. Alam ko naman po, siguro aware kayo dito at yung mga necessary words po na ito ay hindi po kinakailangan dito sa pag-uusap na ito. Number 9, no challenge question. Mga tanong na paano kung mabasa ko o yan po ay hindi pinapayagan dito. Ayan. At number 10, ito lamang pong iiral na patakaran bilang pagsasayos po ng debate nito. At ang oras po na kanilang ang oras po ng kanilang debate dito na napagkaso. Siyempre, yung normal po na ginagamit natin dito sa debate nito. So, 10-7, 10-7. And then the final conclusion is 5 minutes. So, agree po yung debaters? Agree po ba? Yes po. Agree po. Oh, Yes po. okay, so thank you. Maraming salamat po sa inyo at God bless sa inyong dalawa. Okay, so kung ready na po yung acting affirmative, mute muna kita, Bro Mark, ha? Yes. Okay. Okay, so Pastor Eric, okay na po? Ready na? Opo. Okay, sige. 10 minutes. Time start now. Okay. Muli, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay titindig, gaya ng sinabi natin, na ating pong patutunayan na ito pong oneness, no, na aral ng ating katunggali, ay hindi po biblical o ayon po sa Biblia. Hindi po biblical o ayon sa Biblia. Patutunayan po natin yan sa mga batay sa nasusulat o babasahin po natin. Patutunayan na ito po hindi po aral ng Panginoon. Wala pong ganon na sinasabi po na yung ama ay siya rin yung anak na hiwalay, no, na katayuan. Ay wala pong ganon ng aral ng Biblia. Bagamat tayo naniniwala na ang anak ay Diyos, ang ama ay Diyos, na iisang Diyos na tinutukoy po sa Biblia. Ngayon, basahin ko po sa inyo ang patunay po na ito. Ayon po dito basahin ko muna sa inyo sa Mateo. Sa Mateo, ganito po ang nasusulat sa kabanata pong 3. At dito po sa 16. Simulan ko po sa 16 po. Ang sabi po dito, at nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito nabuksan sa kanya ang langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumabang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. So dito binanggit po na itong Panginoong Jesucristo, no, ay nang pagkatapos na siya mabautismuhan, mayroon pong dumating na tinig sa kanila, no, na ang wika ang sinisinta kong anak na siyang lubos kong kinalulugdan. So merong binabanggit po dito na anak, at ang anak pong ito ay tinutukoy yung pong ang Panginoong Jesucristo na tinatawag din po na berbo. No? Siya po'y berbo. Iba po yung ama at iba yung anak. Yan, iba po siya kasi sapagkat ang sabi po dito sa 2 talata na ating pong babasahin, patutunayan po ng talatang ito na magkaiba po. Ang sabi dito sa John 1,
Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Ibig sabihin, na nang pasimula ng paglalak, sabihin na po natin, ay ang wika siya ang berbo. Tinutukoy po na malalaman natin kung sino yung berbong to. Itong berbong to ang wika ay Diyos, at ang berbong ito ay sumasa Diyos o kasama ng Diyos. Magkasama po sila. Baba po tayo ng pagbasa, no? Dito po sa 14. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalwalhatian. Kalwalhatiang gaya ng sabugtong na ama at puspos ng biyaya at katotohanan. So dito, no, nagkatawang tao o nakitulad sa tao ang wika, yung berbo. Ang berbo ang wika, ano? Nakitulad sa tao o nagkatawang tao. Nakita ang wika nila, ang wika at ang kalwalhatian ay gaya, no, na sabugtong na ama. Tulad daw ang wika sa ama, yung kalwalhatian. Bantayan po natin na po, yung kalwalhatian ito na tulad sa ama. Ngayon, baba tayo ng pagbasa para makita po natin, no, putol-putulin lang po natin, no, yung isang itong mga kontekstong ito na tumutukoy din sa berbo. At ang wika dito sa 18, no, na nagkatawang taong wika, no, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinupupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. So ito pong berbo, no, na tinutukoy po dito. Ito po yung yung anak, no? Ito po ang wika, yung anak, no, na walang ang wika nakakita sa Ama kundi yung anak. So tinutukoy dito yung anak. So iba yung ama, iba yung anak. Iba yung nagkatawang tao, no? Iba yung nagkatawang tao. Ang nagkatawang tao dito, yung verbo, na tinatawag pong ang verbo o tinawag pong anak. No? Yan po yung maliwanag dyan. No? At yung kalwalhatian, itatag nga ang sanlibutan ito, ang mundong ito, tinamasa na po siya. Tulad din ng binabasa, ating pong babasahin, dito rin po kay Juan, na nagpapatunay na magkaiba po sila. Ayon po dito sa 17, basahin ko po sa inyo. Ang sabi po dito, ang mga bagay na ito ay sinasalita ni Jesus at pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya. Tulad ng ating nabasa kanina, na dumating sa langit yung ang wika, yung salita, no? Na ang wika, ito ang sinisinta kong anak. So anak po ang tinutukoy, no, na lubos kong kinalulugdan. Yan, pagtingala ng anak, ang wika dito ng Panginoon, no, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Yan. Gaya ng ibinigay mo sa akin ang kapamalaan ng lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, na siyang iyong sinugo at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Hesukristo. Maliwanag po na pinapakilala po dito, na makilala ang wika, ang iisang Diyos, ang wika na tunay, at siyang iyong sinugo. So iba yung Diyos na Ama na tinutukoy dito at iba naman po yung sinugo, mga kapatid. Na iba po sila, magkaiba po sila, magkaiba po sila. Yan, sa ating pong pagpapatuloy na po. So, dito makikita po natin, tuloy po tayo, sa 4. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa, na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhatian. Ibig sabihin, yung kalwalhatian tinamo niya sa Ama. Gaya ng ating pong binasa kanina, yung katulad ng kalwalhatian tinamo niya. Ang sabi dito, sa iyo rin ng kalwalhatian aking tinamo. Sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Maliwanag po dito at ito po ay matibay, na tinutukoy po dito na talagang magkaiba sila. Kasi, mga kapatid, mga tagapakinig, ito pong anak, na tinawag ding berbo, kasama na ang wika, ng Diyos o ng Ama. Kaya nga, ang sabi po sa
binasa po natin dito, no, na luwalhatiin mo ang wika yung anak gaya ng tinamuko sa iyo bago ang sanlibutan. So nandun na po siya. Magkasama na po sila, no? Niluwalhati na po yung anak ng ama bago pa ang wika, ang sanlibutan ay maging ganon o maging gayon. So maliwanag din, no, ang sinasabi, no, ng binabasa po natin, mga tagapakinig, mga kaibigan, no? Dito nga po sa sa 14, at nagkatawang tao ang berbo. Yan, isang katawagan sa kanya at tumaan sa gitna nila at nakita namin ang kanyang kalwalatian, na kalwalatiang gaya ng bugtong na ama. So, yun nga po yung kalwalatian, no, na katulad, no, at nakita ang wika nila ngayon, no, yung kalwalatian ng wika na gaya, no, sa bugtong na ama. So, maliwanag dito, no, na noong pa man, bago pa lang itatag ang sanlibutan, naroon na po ang berbo o tinawag kong anak na nagkatawang tao. No? At niluwalhati ang wika siya ng ama. Sabi nga ni Kristo, luwalhatian mo ang anak, gaya ng anak na po siya ng kalwalhatian ang tinamuko sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Noon, paano naman, no, na magiging yung anak ay yun din yung ama. Ang mangyayari dito, mga kapatid, no, parang nag-uusap, parang nagsasalita o parang bagang niloloko lang po tayo nito. Biri mo, nagsasalita yung mag-isa yung ama. Di ba? Tapos, walang kausap kasi siya rin yun eh. Parang ang dating dito, kinakausap niya yung kanyang sarili. No? At nagsalita ang ama. Sinabi sa kanyang sarili, alam mo ba, anak, parang ganun lang mangyayari, no? Pag ginawa po nating isang bagay na literal at hindi nga po ganun, no? Hindi po ganun. Sapagkat ang wika po sa binasa po natin, no, sa 3, no, ng 17 ng 1, no, upang makilala ang wika, no, nila na ikaw ay isang Diyos na tunay at ang iyong sinugo ang wika, no, sa makatwid bagay si Jesucristo. So si Jesucristo, mga kapatid, ay sinugo po, yung anak sinugo po ito no, ng ama. Hindi po yung ama ang sinugo. So time is up. Time is up yung po. ama rin o yung kanyang sarili. Time is up. Mali po yan. Time is up. Okay na po ba? Opo. Ayan. Okay, so ayan. So time is up at dyan po nagtatapos yung unang tindigan ng ating affirmative na si Pastor Eric. At ayan, shoutout po tayo dyan sa atin sa comment section. Magandang gabi po sa inyo at pa-share po ng ating live, mga kapatid. Ayan. Okay, so dako na po tayo para sa 7 minuto na pagtatanong po or cross-exam ng ating kapatid na si Brother Mark, ang ating negative side. Naka-mute ka, Bro Mark. Ayan. Paki-unmute. Okay, teka. Wait lang yung aking oras Okay, so baka hindi marinig. Okay, so ready na? Okay, Bro Mark, 7 minutes. Time start now. Tanong. Okay. Unang tanong ko, Brother Eric, imposible po ba sa ating Diyos na nasa iba't ibang lugar simultaneously? Imposible po ba yon sa ating Diyos? Imposible o hindi imposible? Madali naman pong tanongin, kapatid, yung tanong, categorical. Kaya lang, hindi po natin inilatag po muna yan. Mamaya pwede mo itanong yan, di ba? Next question. Sige, next question tayo. Next question. Sa binigay mo sa Matthew, sa baptism ni Yahushua, may mababasa ba doon na idininay ng amang nagsasalita sa heaven na hindi siya yung anak na nasa lupa, nasa katawang laman? Meron po ba sa talata mababasa na idinidinay ng ama or vice versa, yung anak dinidinay niya na hindi siya yung amang nagsasalita sa heaven? Meron po ba sa talata? Meron o wala? So dito walang pagdidinay kasi katotohanan yung sinasabi. Na ibig sabihin ng katotohanan, babasahin lang po natin at huwag po tayo magsasarili ng paliwanag. Kaya nga maliwanag Ito ang sinisinta kong anak. Merong sinisintang anak, no? Na siyang lubos kong kinalulugdan. Yun po yung pagkakasulat. So pag himigit ka dyan, tulad ng sinasabi nyo, kapatid, na pagdidinay. Okay, next question po tayo. Sunod po tanong. Brother Eric, may papipiliin kita sa dalawa kasi nabanggit mo yung kinakausap ng Diyos ni Yahushua ang kanyang sarili. Kung kiniklaim ng mga Oneness born again na siya yung ama.
Okay, papipiliin po kita para pamalian yung ganyang kaisipan. Ano po ba ang mas matimbang, ano ang mas katanggap-tanggap? Kausapin ng Diyos ang kanyang sariling kapahayagan o magsinungaling sa kanyang mapahayag? Alin po ba mas makatanggap-tanggap sa dalawa? Kausapin. Okay. Okay na pa? Okay, sige. Sige po. So, sagot. wala pong katanggap-tanggap sa dalawa kasi hindi naman po nasusulat yan eh. Kapag hindi nasusulat, ba't mo naman tatanggapin? Walang katanggap-tanggap dyan. Pag ganyan ang ating opinion o conclusion sa mga talata, maliligaw po tayo, kapatid. Walang ganyang salita. Kaya ang sagot dyan, balido. Walang katanggap-tanggap dyan kasi nga hindi po nasusulat at walang Okay, talata. next question po. Sunod po tanong. Brother Eric, aware po ba kayo na ang oneness, ang doktrinang oneness, naniniwala rin sa magkakaibang Ama, ang Anak, at ang Holy Spirit, hindi sa persona, kundi sa kalagayan, pangangasiwa, gawain? Aware po ba kayo na naniniwala rin ang oneness born again sa doktrina ng magkakaibang Ama, Anak at ang Holy Spirit? Yun nga lang, pinakaiba natin. Sa inyo ay persona, sa aming manifestation, kaya magkakaiba sa nabanggit ko kanina. Aware po ba kayo? Oo, hindi. Okay. Kapatid, gamitin ko na lang po yung rules. No? Mamaya tanong mo po yan, bagamat madali na naman pong sagutin yan. Doon lang po tayo sa inilatag para maganda po yung takbo ng ating usapan. Basagin niyo po yung aking binasag, ay yung ating mga tinindig. Okay, sige. Next question po tayo, Bro Mark. Nabanggit mo yung John 1:1. Nabanggit mo yung John 1:1. Sundan kita dyan. Yung with ba dyan, ang ibig mo ba sabihin ng with, may ibang ganap na Diyos maliban sa nagsasalita sa talata? Yes. Ang mga talatang binanggit natin, sabi doon, no, kasama. Na? Pag binanggit po natin yung kasama, maliwanag yung binigay po natin sa 17, no, na 17:5, no, 3 na sinasabi ron, luwalhatiin mo ang anak tulad o gaya ng kaluwalhatiang tinamuko, no, bago ang sanlibutan. So nandun Next na yung question po tayo. Sunod po tanong, sunod. Kung magkahiwalay ang persona ng Ama tsaka ng Anak, bakit kailangan na ang tawag ito? Bakit kailangan sandali, hindi wala pala sa ano pa, baka hindi pa natalakay. Sige, mali. Iba yung tanong kasi baka hindi niya natalakay pa eh. Wait. Next question ko, ano ba yung mga, maiksi kasi yung kanyang mga nabanggit eh. Yung niluluwalhati ng Ama, yung Anak, yung panalangin na yun, aware po ba kayo na hindi yun, nung sumagot ang Ama sa heaven, aware po ba kayong hindi para kay Yahushua yung pahayag na yun, kundi para sa nakikinig? Aware po ba kayo doon sa talatang yun? Oo o hindi? Categorical? Parehas naman po yun. No? Kaya nga yung mga nakikinig, para malaman nila, no, na si Kristo, yung anak, ay buhat pa ng pasimula, no, niluwalhati na siya ng Ama. Sinasabi niya po yung katotohanan eh. Para pag nawala siya, alam ng mga apostol na naroon na yung anak. Kaya nga nang isinulat yung Juan, no, sinulat niyo. Okay, next question. Sinabi na po na nandun siya. Kasama sunod ng po tanong. Ama. Okay. Next question. Yung magkahiwalay na, yung bawat personang magkakahiwalay, ang tawag dito? Teka nga, baka hindi teka lang. Hindi kasi, siguro wave ko na lang si Snad kasi napakaliit ng tinalakay niya eh. Napakaiksi, hindi ko maitanong yung iba eh. Sa rebuttal na lang, total Okay, lahat pwede pwede ko sige. tanong. Time pause tayo. Wave ko na. Okay, so Maalala yung mga officially, sinabi niya. yes, ayan, maraming salamat at officially na po na wini-wave po nung ating nagko-cross-exam na si Brother Mark, yung kanyang oras na meron po siyang 54 seconds sana. Okay, so ayan, so maraming salamat. Ayan, magandang gabi po sa inyo din. Brother Arnold Maglalang
From Australia po ito. At yes, Bro Dennis R. Olanyo, magandang gabi po sa inyo at hello. Ayan, from Saudi naman siya. Okay, so dako na po tayo para sa first stand ng ating Pastor Eric, mamute mo muna kita ha. Okay. Sige, sige. Okay, so dako na po tayo para sa unang tindigan po ng ating negative side na si Brother Mark Umbao. Okay, so Brother Mark, 10 minutes, time start now. Okay, start na ako. Okay, may dalawang bahagi itong presentation ko, no? Yung pag-rebut ko sa kanyang presentation. Una, dahilan ng mga Trinitarian, ba't sila naniniwala sa Trinitarian? Isa-summarize ko na lang kasi nga mahabang talakayan ito. Pangalawa, yung dahilan ko ba't hindi ako maniniwala sa aral ng Trinity. Unang dahilan kung bakit sila naniniwala kasi nga nanalangin sa ang anak sa ama para daw nag-uusap sila. Pangalawa, sabay-sabay yung tatlong kapahayagan sa isang lugar, sa isang talata, sa pamamagitan ng plural pronoun na nagagamit minsan sa Father, Son, Holy Spirit, sa yung term na with, yung figure of speech na tawag na personified. Pang-anim, yung may mababasang sinugo, nagsugo, susugo, at anong tinatawag na anak ng Diyos si Yahushua. Itong anim na dahilan na to, iriribat ko to sa pamamagitan lang ng sa isang salita lang lahat ng ito masasagot sa isang salita, manifestation. Brother Eric, wag natin kasi limitahan ang kahulugan ng manifestation. Kanina nabanggit mo, kaibigan, kanina na iba yung Ama, iba yung Anak, iba yung Holy Spirit. Yes, tanggap na tanggap namin yung Brother Eric na magkaiba talaga. Saan sila magkaiba? Malinaw yan sa 1 Corinthians 12:4-6. Iba-ibang pangangasiwa, maraming pangangasiwa, maraming kaloob, maraming gawain, pero isang Diyos, isang Panginoon, isang Espiritu. Hindi sa isang Diyos, hindi may tatlong persona. Ito, kahit anong gawin natin, balibalik rin na natin scripture, wala tayong mababasang ganitong talata. Bakit? Kasi kutob lang po tayo sa pag-interpret. Gaya nung sa Matthew, sa baptism. Kaya tinanong kita, may tinanggi ba dyan? Sa lahat ng ibinigay mong talata, saang talata doon na itinatanggi ng Ama na hindi siya yung anak, at yung anak tinatanggi niyang hindi siya yung Ama. At ganun din sa Espiritu Santo, vice versa, ikut-ikutin natin yan. Balik rin natin yan. Wala kang mababasang itinatanggi. Pero kung bibigyan kitang talatang inaangkin niya siya yung Ama, marami yun. First John 24 8:24. Meron sa 1 John ang tawag ito? Meron sa John 10:30. Meron sa 1 Timothy 3:16. Meron dyan sa 2 Timothy 16:14 yata yan. Napakaraming talata yan, pero ayoko na isa-isahin pa dahil gusto ko lang i-rebat muna itong mga tinayo mo para mapatunayan kung walang tibay ito. Kaya kita pinapipili, Brother Eric, kung ano ang mas matimbang, sino yung katanggap-tanggap. Kasi sa pag-aaral, Brother Eric, tanggap ng mga dalubhasa, yung mga nag-aaral, na 98% kinakausap ang tao, ang kanyang sarili. Kinakausap natin ang ating sarili. Reflection. May mga bagay na inuunawa tayo, may mga bagay na pinaparating tayo meron tayong inuunawa sa pamamagitan na kinakausap natin ang sarili natin. Kaya tinanong kita doon sa talata kaninang sa John 17:1-2 pababayan hanggang buong chapter na yan. Saan dyan sa talata na para kay Yahushua yung sagot ng Ama na yung ninunuwalhati ko yung anak. Hindi sila nag-uusap doon. Walang dalawang personang nag-uusap doon. Kasi yung pahayag ng Ama ina-address sa mga taong nakikinig sa kanya. Hindi yan nagsalita ang anak, sumagot ang Ama, sasagot niya, hindi. Nagpahayag ang anak, ang Ama kinonfirm sa mga taong nakikinig. Hindi nag-uusap doon kasi nga kung makikita mo sa John 12:30 yan, basahin niyo yung John 12:30,
yung pahayag ng ama na ninuwalhati ko yung anak, ay yan ay para doon sa mga taong makikinig sa kanya. Hindi para kay Yahushua yun na nagkakaroon ng brainstorming, ng talakayan, ng meeting, yung dalawang persona. Wala ni isa sa Holy Scripture, mula Genesis hanggang Revelation, wala kang mababasa, Brother Eric, na makikitang may dalawang persona nagmi-meeting, nagba-brainstorming, nagtatalakayan. Wala po tayong mababasa niyan. Dahil sa Holy Scripture, may tinatawag na manifestation. Kaya kayo naligaw, Brother Eric, yung mga Trinitarian na anak ng Roman Catholic, bakit naligaw kayo, naging Trinitarian kayo? Alam mo kung bakit? Kasi yung personification, figure of speech, kaya ginagamit yung with Kaya ginagamit yung kasama, face to face, etc. Kasi may personification, hindi lang naman word ang pinorsified Hindi lang naman wisdom, hindi lang naman power, hindi lang naman right hand. Hindi lang naman, ang dami niyan, ang daming persona na, hindi lang tatlo ang persona sa Godhead. Ang daming pinorsified, brother Eric. Kaya ang mga Trinitarian nagkaroon ng ibang turo sa tinuturo ng mga apostol. Kaya wala ka mababasa nagkakaisa Iisa. Wag mong duktungan yung ang Ama, ang Anak, ang Holy Spirit ay iisa, hindi nagkakaisa. Yung yakad tsaka ikad magkaiba ang gamit. Hindi nagagamit yung yakad sa isang Diyos. Okay? Hindi nagagamit kasi hindi walang nagkakaisang persona sa isang Diyos. Walang ganun, walang talatang ganun. Iisa, ang ibig sabihin ng iisa, bigyan ng magandang halimbawa niyan, brother Eric. May umakyat sa puno, may isang umakyat, may isang pumitas, may isang bumaba. Yung umakyat, pumitas at bumaba ay iisa. Anong ibig sabihin? Isang persona. Yun yung application, kahulugan ng talata, napakasimple pero pinipilipit ng aral nang galing sa ina ng patutot. Pinipilipit yung aral na yan. Bakit pinipilipit? Kasi gusto nila mapasamba yung Babylonian Trinity na pinanggalingan ng Trinity ng Roman Catholic. Gusto ipasamba yan yung Trinity na yan Isa, pero nagdolo ko, sinungaling pero tatlo kami. Isa, di ba? Singular pronoun, pero gugulating ka, plural pala sila. Sila pala. Walang mababasang one of the most high gods. We are that we are. Walang ganon. We are they. Alone versus together accompanied. Walang ganyan Walang ganyang mababasa. Laging pagtungkol sa Diyos, isa lang. Hindi yan maraming Diyos. Ang ganda ng tanong ko kanina. Yung sa John 1, akala ko nga hindi niya sasagutin ng direkta. Sa John 1:1, may ibang Diyos, may ibang ganap na Diyos maliban dun nagsasalita. Yes, Brother Eric, yes. Talaga lang, yes, may ibang ganap na Diyos maliban dun sa nagsasalita sa John 1:1. Di talagang may ibang Diyos talaga. Punta na muna ako hanggang hindi ko pa natatapos tong 6 na ko. Punta ako muna yung dahilan ko ba't hindi ako maniniwala sa Trinity Una, hindi magagamit yung pangalan ni Yahushua sa baptism. Hindi magagamit, Acts 2:38. Magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Diyos Ama. Malakay 2:10, Ephesians 4:6, 1 Corinthians 8:6, John 17:5. Nagkakaroon sila na hindi paniniwala. Sana hindi ganito si Brother Eric, sana. Pero kadalasan sa mga nakakausap kong Trinitarian, nagkakaroon sila ng paniniwala na hindi sapat si Yahushua. Kung paniniwalaan natin si Yahushua, nag-iisang Diyos, hindi daw. Kasi tatlong persona. Sabi sa Colossians 2:10, hindi si Yahushua isa sa Godhead. Wala sinabing ganun. Ang sabi doon, ang Godhead na kay Yahushua, baliktad ang pagkakaunawa ng mga Trinitarian Bakit baliktad? Ang pagkakaunawa nila, si Yahushua, isa sa Godhead. Mali, walang sinabi doon. Ang sinabi doon, si Yahushua, nasa kanya ang Godhead. Kaya si Yahushua, kompleto. You're complete in Him. Ba't kompleto ka kay Yahushua? Bakit kompleto? Kasi nga, siya ang tagapagligtas, siya ang Diyos, siya ang wisdom, siya ang power, siya ang creator, siya ang mediator, siya ang power, siya pa ang Holy Spirit. Ang daming talatang Holy Spirit siya. Ano bang kulang kay Yahushua? Di ba? Yung ibang sana, wag lang si Brother Eric, sana i-depensahan niya mamaya.
Kulang si Yahushua sa mga, dahil sa paaral ng Trinity, dahil may Ama, may Holy Spirit, may isang Diyos, sabi, yung isang Diyos, yung Ama, sa 1 Corinthians, sa Ephesians, sa John, tsaka sa Malakay, isa lang ang Diyos, ang Ama. Sa 1 Timothy, God manifest in the flesh. Iba yung Ama? Yes. Iba yung Anak? Yes. Ibang Holy Spirit? Yes. Saan? Sa pangangasiwa, sa gawain, sa kalagayan, sa gagampanan. Magkakaiba, pero hindi sa persona. Mamumuti na ang buhok natin, Brother Eric, wala tayong mababasang ibang persona siya. Okay, so time is up. Ayan. Medyo nabitin si Brother Mark. Ayan, mga kapatid. Ayan, shoutout po tayo dyan, Bro Jibmel. Ayan, si Tropang Jibmel, sila Chad. Ayan, yung mga, di ko na maano, sila, ayan. Di ko na mabackread. Medyo nagano yung aking cellphone. Okay, so dako na po tayo para sa ating 7 minuto na pagtatanong po ng ating negative side, ay ng ating affirmative na si Pastor Eric. Nakamute ka po, Pastor Eric. Bro Mark, nakamute ka po. Ayan. Okay, wait lang po yung aking timer. Yung aking 20 seconds. Okay, so 7 minutes. Time start now. Tanong, Pastor. Say, okay, unang tanong, ginamit mo ang 8:24, 10:30 ng Juan. So, ang tanong ko, sinabi ba dyan na ako ay ang Ama? Oo o hindi? Ay, hindi po. Categorical? Oh, hindi. Malinaw ang sabi sa talata, ako at ang Ama ay iisa. Pag ginamit ko yung salitang yan sa tatay ko, ako at ang Ama ko ay iisa, walang meaning. Oo. Dapat doon, iisa saan? Sa layunin? Saan? Sa kalikasan? Walang ganun eh. Period yon. Pag period yon, malinaw yon, yung persona, yung Okay, next question. self-consciousness ang tinutukoy doon. So, kung Sunod na hindi mo tanong. nabasa dyan na ako ay ang Ama, bakit pinipilit mo, no, na yung anak ay yung Ama, gayong ang paliwanag mo naman pala ay nagkakaisa sila sa mga gawain? Sagot. Ay, wala. Objection, Mr. Moderator. Time pause tayo. Sige. Inaano niyang di pahayag ako nagkakaisa sila sa isang gawain. May iisang Diyos, maraming gawain, walang nagkakaisa. Linawin ko Okay. lang. Okay, sige. I-refresh na lang yung tanong. Sige, paki-reconstruct na lang po ulit, Pastor Eric. Dinidire niya na may sinabi siyang gano'n. Sige po. Okay. Time So pressure. sabi mo walang sinabi na ako ay ang Ama. Pero sabi mo nagkakaisa sila sa pagka-Diyos o ano man gaya ng sinabi mo, no? Gaya ng sinabi mo ngayon, no? Bakit hindi tinukoy ni Kristo noon din, no, nung nagsalita siya at binanggit niya na ako ay ang Ama? Kung siya talaga ang Ama, bakit hindi niya sinabi? Okay. Bakit hindi sinabi? Kasi nasa kalagayan laman pa siya. Ang obligasyon niya sa earth ay tubusin tayo hindi para magpasambang bilang Diyos. May oras para diyan. Kaya nung nag-glorified body siya, nagpakilala na siya, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, sa ibabaw ng lahat ay nasa akin. Okay. Tapos para malinaw sa iyo, Brother Eric, pag hinahanap ang Ama, andito ako, hindi mo ba ako kilala, Brother Eric? Sabi ni Yoshua. Next question po tayo. Ngayon, kung hindi niya tinuro, no, nung siya'y nagkatawang tao na ako ay ang Ama, bakit itinuturo mo ngayon na sinasabi mo na siya ang Ama? Ay. Sagot. Ang sagot ko, Brother Eric, hindi ko sinasabing hindi siya nagpapakilala siya yung Ama. Nagpapakilala siya, ako, siya sa 8:24. Hinahanap ni Pilipis ang Ama. Matagal mo na ako kasama, Brother Eric, hindi mo pa rin ako nakikilala. Tapos Brother Eric, hindi siya nagpapakilalang bilang Diyos. Oo, nasa laman siya kasi hindi siya Diyos noon. Sunod na tanong. So, hindi siya nagpapakilalang bilang Diyos. Yes. At hindi rin siya nagpapakilala bilang Ama. No? Ang sabi ni Kristo, ituro niyo sa kanila ang lahat ng aking sinabi. Tinuro. Bakit hindi mo ngayon tinuturo na sinabi ni Kristo, ako ay ang Ama? Brother Eric, mali yung pagkaunawa niyo, no? Pinapangaral nga ni Yahushua siya yung Ama eh. Ang stand ko, Brother Eric, pinapangaral niya. Time pause tayo. Okay, yes, ano pong objection? So, simple lang po yung tanong, bakit hindi mo ipinakikilala? No? Ba't hindi mo ipinakikilala ngayon na siya yung Ama? Yun po yung malinaw na tanong. Okay, sige. Okay, sige. Counter.
Yes, Oh. anong... Hindi ko maintindihan bakit niya tinatanong bakit hindi ko siya pinapakilalang siya yung ama. Eh, pinapakilala ko nga, pinapangaral nga ni Yahushua siya yung ama. 8:24 ng Jan, Teka lang. may Okay. Felipe. Wait lang. Oo. Okay, sige, Bro Mark. Nagtataka So, ko eh. gusto mo ba sagutin Hindi, teka lang. na? Hindi, nagtataka ako sa nanggagaling yung tanong niya bakit hindi ko pinapangaral na si Yahushua ang ama. Eh, sinasabi ko na nga, pinapangaral ko nga na si Yahushua ang ama nung nagpapakilala si Yahushua sa mga Pariseo. Pinapangaral na nga ni Yahushua siya yung ama. Okay, pero hindi siya nagpapakilalang Diyos. Oo. Yun ang hindi ko sinasabing, hindi siya nagpapakilalang Diyos, pero nagpapakilalang siya yung amang nasa Okay, throne. so yun yung ano niya, Pastor Eric. So siguro next question na lang tayo, no? Okay. Okay, Sige. next question Okay, tayo. sige. Next time resume. Sabi ni Tomas, no, ni Cristo, malao muna akong hindi kasama, no? At ang sabi niya, malao muna akong hindi kasama at hindi yung pa ang sabi doon ay nakikita ang ama. So tinukoy pa doon ni Cristo na malaon muna akong kasama na ako ang ama? Oo, hindi. Yes, malinaw doon eh. Yes, malinaw. Ipasa Sabi po. hinahanap yung ama. Masama ba, Brother Eric, hanapin ang ama? Pero pinagalitan si Felipe, bakit ka naghahanap ng ama kasama mo ko? Colossians 2:10, kumpleto ka kay Yahushua. Lahat ng Godhead na kay Yahushua. Hindi isa si Yahushua sa Godhead. Ano pang hinahanap mo kulang kay Yahushua? Yan Next question. Problema sa Sinabi ba sa Juan 3:8 na ako ang ama? Pakiulat, anong talata? Sorry. Sinabi ba sa 8, na binanggit po ninyo, 24, patuloy, sinabi ni Cristo ba doon na ako ang ama? Yes, ako siya. I am He. Anong Tagalog? I am He. Baba mo ng 27 na sabi, hindi lang ang pag-unawa ng mga Pariseo ang tinutukoy ni Yahushua, yung He, yung Father. Hindi na lang pagkaunawa. Ibaba mo yung talata, linaw. Taas mo ng 19 yan, tanong yan, asan ang iyong ama? Tuwing hinahanap ang ama, sino yung tinuturo niya? Sarili niya. Brother Eric, walang denial. Next question. So, sabi mo kanina sa Gis 30, hindi niya sinabi na ako ay ang ama. Ngayon, sa 8 naman, sinabi mo na ako ang ama. Sino saan talata ang nagsasabing totoo dyan? Anong talata? Parehas, Brother Eric, yung isa kasi hindi word for word. Yung isa, implied, napakalinaw na bakit hindi natin naiintindihan. Ang sabi sa talata, Brother Eric, ako siya, baba mo ng 27, ang tinutukoy daw yung ama. Sa 19, tanong yan, asan ang iyong ama? Ulitin ko I am He. Alam mo yung bulag, Brother Eric? Yung bulag, na bulag siya, tapos hindi, sino ba yan? Siya daw yung bulag dati ng... Next question. So, ginamit mo ang yung unang Timoteo 3:16, no? Nasusulat ba doon, no? Na sinasabi doon na sa wikang Greek, no, sa original na pagkakasalin, alam mo ba na ang ginamit doon ay salitang Diyos? Meron ba? Oo, wala. Pa-stop ng time. Ano yung talata? Sorry, hindi ko nasundan yung talata. Ano yung talata? 3:16, ginamit mo yung 3:16, nasabi mo ron na ang Diyos ng ano? 3:16 ng ano po daw, Pastor? Unang Timoteo. 1 Timothy 3:16. Okay. Sige, try. Okay, sige. Nahayag sa laman ng Diyos. So, ang tanong ko sa iyo, aware ka ba na itong tinutukoy na Diyos ay wala roon, no, sa original na wikang Griego? Oo, hindi. Hindi totoo yung sasabi mo. Kasi pag chinek mo yan sa concordance, ano yan? God yan. Next question. So, kung okay, God next question po tayo. Kung God yan, no? Sino ang nagkatawang tao? Yung ama o yung anak? Yung ama, kasi walang ibang Diyos. Sa 1 Corinthians 8:6, Philippians 4:6, tsaka sa Malakay 2:10, isa lang ang ama. Lahat ng kinikilala ng mga Hudyo ni Moises ay ang ama, ang isang Diyos. Saan ka humugot ng aral na may 3 persona sa isang Diyos na kinikilala nila Moises? So, ibig sabihin, mali ang Biblia na sinasabing siya'y nakitulad sa tao o si Kristo sapagkat ang sinasabi mo na yung ama ang nagkatawang tao, nakitulad sa tao. Tama, mali? Ikaw ang mali, Brother Eric. Hindi mali yung scripture, ikaw po ang mali. Dahil yung maging kapantay, malinaw sa talata, baba mo lang, hinubad ang
Diyos. Ilan ang Diyos? Isa lang. Hinubad ang pagka-Diyos. Hindi niya na suot-suot. Nasaan yung Diyos? Nasa lahat ng Okay, so, omnipresent. Sino yung ayan. tinutukoy Time doon is up, sa... time is up. Ayan, Hindi po. nabitin. Nabitin tayo. Okay, meron pa naman po tayo rebuttal, ano? Medyo nag-iinit na, sayang. Okay, so maraming salamat po sa iyo, Pastor, sa iyong cross exam sa ating negative side. Ayan. So, tinawa ko bumasa ng ng comment. Okay. So, dako na po tayo sa rebuttal stand, yung gibaan time, sabi nga nila. Okay, so, mute mo na kita, bro Mark, ha? Okay, sige. Ayan. Hindi So, na, Pastor okay na po. Eric, para sa iyo nga 10 minuto na rebuttal stand. Okay, ready na po, Pastor? Opo, opo. Okay, okay. So, time start now. So dito maliwanag po hindi po nasaling yung ating yung ating presentation, yung ating tindig, no? Hindi po nahagip man lang kahit hangin. Bakit po? Bakit po? Sapagkat itong mga tinatanong natin sa kanya, nagkaroon po siya ng kalituhan sa kanyang mga sagot. Bakit? Nung tinanong ko sa kanya, sinabi ba sa Gis ng 30 ng Juan, sinabi ba ni Kristo diyan o ng anak na ako ay ang Ama? Hindi daw naman daw sinabi. Hindi naman daw sinabi. Sapagkat yun ay pinahayag lang na iisa sila sa pagiging Diyos. Pero ang tanong malinaw, sinabi ba? Sabi niya hindi daw. Ngayon, sabi ko naman, sa 8:24, sinabi ba doon na yung Ama, na sinasabi ng inano sa kanya ni Felipe, ipakita mo sa amin yung Ama? Sinabi ba dyan na ako ay ang Ama? Sabi niya, sinabi daw. Sinabi naman daw doon. Sinabi doon sa Juan 8:24 na ako ang Ama. Lalabas nga, na pag sinabi mong gano'n na ako ang Ama, siya nga ang Ama. Pero ganun ba ang sinabi na ako ang Ama? Ngayong pinasinungalingan niya kanina sa 8:30 na hindi niya naman niya sinabi na ako ay ang Ama. So nagkaroon siya ng medyo mabigat na suliranin kasi nga gumamit siya ng talata na hindi niya nauunawaan. Yan. Basahin po natin ang 8 para maipaliwanag natin. Sinabi ko nga sa inyo na kayo mangangamatay sa inyong kasalanan sapagkat maliban kayo magsampalataya na ako ang Kristo ay mamamatay kayo na sa inyong kasalanan. Okay, tuloy po tayo sa 8 na kanya. Ano ba binanggit niya? Sandali lang po basahin ko lang po dito, sandali lang. Sandali lang. Okay, sabi po dito sa sandali lang Dito po basahin ko sa inyo sa 12 Hindi na po Nawala yung talata ko. Yan. Yan. Sa 10 po pala 10. So, basahin ko po sa inyo Sabi dito, sa 10:20 Yan. Kung hindi ko ginagawa ang gawa ng aking Ama, ay huwag akong pasampalatayanan. Datapat kung ginagawa ko ang mga yaon, kahit hindi kayo magsisampalatayan sa akin, ay magsisampalatayan kayo sa gawa ng upang malaman ninyo at mapaunawaan ninyo na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. So kung mapapansin po natin, mga kapatid, okay, hindi ko lang mahagilap yung yung talatang binanggit niya Sandali lang po nawawala. Sandali lang. Yan, sa 14 po. Yan, sa 14 po pala. Sabi dito, sabi po dito, kung kung ako yung nakikilala ninyo, ay makakilala niyo ang aking Ama. So may binabanggit dito, makikilala niyo yung Ama.
buhat ngayon siya inyong makikilala at siya inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, sukat na sa ito sa amin. So ipakita daw yung Ama, na parang ang dating sa ating kaibigan, na literal na ipakita yung Ama. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon ako inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo ipakita mo sa akin ang Ama? Hindi baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang ito sa inyo sinasabi ko na sinasalita sa aking sarili, na kundi ang Ama na tumatahan ay gumagawa ng kanyang mga gawa. So kung mapapansin po natin, mga kapatid, mga kaibigan, kung bakit pala sinabing nakita mo sa akin, nakita yung Ama, sapagkat yung Ama pala ay gumagawa kay Kristo. Sa 20, sa araw na yaoy, makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama at ako'y at nasa akin at kayo'y at ako'y nasa inyo. Yan, sabi niya sa 27, tingnan natin. Wala po, So maliwanag po yun, walang sinabi ron, mga kapatid, na ako ang Ama. Wala po kundi, makikita niyo yung Ama ang wika, nakita niyo yung Ama sa Kanya, sapagkat nananahan sa Kanya. Tulad din natin, si Kristo nananahan sa atin. O nakikita ng tao si Kristo sa atin. Yun yung ibig sabihin doon, wala doon na verbatim, o sinabi doon si Kristo, kaya narito siya rin na sinasabi doon na ako ang Ama. Wala po kayong makikitang ganyan, wala po tayong mababasang ganun. Wala po tayong ang wika mababasang ganun na sinasabi ng ating kaibigan na ako ang Ama. Pag sinabing ako ang Ama, ayan, ang ibig sabihin doon, nag-interpret na po siya ng kanyang sarili. Yan. Maliwanag po dito, ang nakakita, kasi sabi ni Felipe, ipakita mo sa akin yung Ama, sa amin yung Ama. O ang nakakita, sabi ni Kristo, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Pag ginawa mo literal yan, nakita mo ba yung Ama? Hindi mo makikita yung Ama. Kapag nakita mo yung Ama, mamamatay sila. Ang ibig sabihin lang ni Kristo dito, mga kapatid, hindi yung literal na siya yung Ama, si Kristo, wala. Makikita mo ang Ama, nakita mo yung Ama sa akin, sabi ni Kristo, sapagkat nananahan sa Kanya. Ay gaya rin sinabi sa 20, nananahan sa akin Ama at ako'y nananahan sa inyo. Ibig ba sabihin, pag nanahan sa atin si Kristo, ako na yung Kristo? Ganun ba ang ibig mo sabihin, kapatid? Ganun ba ang ibig mo sabihin, pag nanahan sa akin si Kristo, ako na rin yung Kristo? O dahil nanahan yung Ama sa Kanya, siya na rin yung Ama? Hindi po, mali po yung pag-unawa ninyo. Ngayon, sa 3:15, wala naman pong sinasabi doon, kaya na sinabi natin, sabi niya, na yung Diyos doon na tinutukoy, wala po sa original, kundi nahayag sa laman. Merong tinutukoy na nahayag sa laman, at tinanong natin siya, sino ba yung nahayag sa laman? Yung Ama ba o yung Anak? Sabi niya, yung Ama raw ang nahayag sa laman. So naputol yung tanong naputol yung oras, sasabihin ko sana, saan ba na sinasabi ron na yung Ama yung nagkatawang tao o yung Ama yung nakitulad sa tao? Kasi yung Ama raw ang nagkatawang tao Kita nyo, mag-ingat po kayo sa mga ganyang aral. Biro mo, hindi naman nasusulat, sasabihin mo nagkatawang tao yung Ama. Hindi naman nasusulat na ako ang Ama, sasabihin mo nasulat na ako ang Ama. Bakit po? Kasi mali yung pag-unawa niya sa mga konteksto. Yan ang problema. Mali yung unawa sa binabasa. Puro basa, pero yung konteksto, nilalaman ng konteksto, iniiba. Wala pong ganyang nasusulat. Wala pong ganyang nasusulat, mga kaibigan, mga kapatid, na sinasabing ako ang Ama. Ngayon, ang sabi dito, kung atin pong mapapansin, ito po yung yung sa 17 ng Juan. Ang sabi niya, hindi naman daw yun ipinahayag sa sila'y nag-uusap. Sabi niya, hindi ba imposible na ang Ama kausapin niya yung kanyang sarili? Tinutulad niya sa kanya na kinakausap niya yung kanyang sarili. Ay hindi po ganoon. May kausap siya, yung Anak. Maliwanag dun Kaya nga itinuro sa mga apostol na yung kanyang existido mula noon.
Nandun na siya, yun ang tinutukoy ni Kristo doon. Nandun na siya, niluwalhati na siya ng Ama. No? Tinuro yun ng Panginoon na handun yung Ama. Kaya yung mga apostol, alam nila na merong Ama saka merong anak eh. Hindi ko alam sa kapatid natin, no? Bakit hindi alam na merong Ama at merong anak? Wala namang itinuro yung mga apostol na gano'n eh, na yung Ama rin yung anak. Kahit sa lumang tipan, wala rin namang tinutukoy na gano'n eh. Na yung ama, yung anak, yung anak, yung ama. Wala rin eh. Hindi ko alam kung saan nahukay itong mga gantong aral eh. Ngayon, pagtitibayin ng aral, kasi nga, merong mga apostol, merong nag-aral, merong nangaral. At yung inaral nila, inaral din ni Kristo. At nung nangaral sila, wala silang inaral na yung ama, yun din yung anak. Maliban po sa ating kaibigan na si Mark Umbaw, na yung ama, yun yung anak. Siya lang po nag-iisa sigurong ganon. Magpapalain po tayo ng Panginoon. 3, 2, 1. Time is up. Okay, ayan. Maraming salamat po sa iyo, Pastor Eric, para sa iyong rebuttal stand. Okay, so Brother Mark, ayan. Ayan, sila Pastor Gabinus nanonood. Thank you so much. Si Sir Romeo Lotero, ayan. Magandang gabi po sa inyo. Okay, so Brother Mark, naka-mute ka. Naka-mute. Naki-unmute. Naka-mute ka. Okay. Okay, yan. Okay, so ready na po? Okay, so 7 minutes para sa iyong pagtatanong. Time start now. Sige, tanong, Bro Mark. Unang tanong ko, kinikilala mo ba si Yahushua ang ama? Sagot. Hindi po. Mali po yung ganyang aral. Si Yeshua, no? Hindi pa umiiral yung pangalan niya noon. No? Ngayon yung ama, no? Ang pangalan niya ay yung YHWH, no? Tetragrammaton, Yahweh Wahweh. Yan yung pangalan niya. Hindi umiiral yung Yeshua. Ngayon lang umiiral yan. Nasabi, ipanganganak sa inyo. Next question po. Next question. Sino tatanong? Yung ama, ang Diyos Ama, kinikilala mo everlasting Father? Yung Diyos Ama, kinikilala mo everlasting Father? Oo, hindi? Yes. Nasusulat po yan, kapatid, na siya walang hanggang Ama, makapangyarihan. Maliwanag po yan sa mga talata, no? Sa mga nasa nasusulat. Maliwanag po yun yung Ama. Yan tinawag po siyang ganon. Next question. Next question. Sa Isaiah 9:6, yung pangalang Yahushua, Jesus, yung pangalang Yahushua, tatawagin daw everlasting Father. Tatawagin mo ba si Yahushua ang everlasting Father? Oo o hindi? Wala pong sinasabi ro na Yahushua, no? Kundi anak. Wala namang anak eh. Yung anak tatawagin, no, yung kanyang pangalan. Counter pangalan ang tinutukoy doon. Okay, sige. Typos, yes. Anong objection? Ang linaw ng talata, yung pangalan ng sanggol ay tatawag, yung pangalang Yahushua, yung pangalan ng sanggol, Yahushua ang pangalan nun eh. Yung pangalan ng sanggol na Yahushua, tatawaging everlasting Father. Kaya ang tanong ko, sagutin niya ng direct, tawag yung sanggol siya pumunta, yung pangalan na pinag-uusapan natin, yung pangalan na binabanggit sa Isaiah 9:6. Okay. Okay, sige. Counter po tayo, sis, counter. Sige. Ano pong Direkta kita yung sinagot, hindi mo lang siguro na unawaan. Direkta po yung sagot ko. Direkta yon, punto por punto po yon. Pero ulitin mo yung tanong mo, o gusto mo? Sagutin na siya. Okay na po sa akin, Sister. Okay, sige. Next question tayo. Sagutin niya muna. Typos. Pakiulit daw yung sagot. Pakiulit yung sagot, Pastor Eric. So, ulitin ko po yung sagot. Yung tanong niya kanina, nasa patungkol sa 9:6 ng Isaias. Sige. Oh, yes po. Tungkol doon sa pangalan. Kasi sige. Ang sabi niya kasi, sis, no, yun yung yung pangalang Yeshua. Pero ang tinutukoy po talaga doon, no, ipanganganak sa inyo yung ang bata, no, at yung kanyang pangalan ay tatawagin nga walang hanggang Ama, makapangyarihang Diyos. So yung pangalan ng tatawagin doon sa bata, hindi po yun yung Ama. Hindi po Ama yun, kundi yun yung pangalan ng bata. Next question. Tanong brother sige. Eric. Yung pangalan ng sanggol, tatawagin mo ba siyang everlasting Father? Linawin ko yung simple lang tanong, Brother Eric.
yung pangalan nung sanggol, Yahushua, tatawagin mo bang everlasting Father? Oo o hindi? Sagot? Hindi po Yesu, ulitin po, ano, hindi po Yesu ang tinutukoy doon, kundi yung pangalan ng bata. Ang Categorical po itatawag sa talaga. kanya. Categorical po. Oo o hindi Yes. tatawagin. Okay. Counter po, counter, Madam Moderator. Okay, Counter sige, ganito. Okay, sige. Brother Mark, sige, ganito para mas maliwanag. Medyo nag-ano rin ako kasi parang akala ko may tumatawag dito. Okay, sige. Paki-rephrase uli yung tanong. Ito yung tanong. Paki-rephrase na lang uli. Ito po yung tanong ha. Okay. Ang categorical dito, tatawagin mo ba? Oo o hindi, yung categorical. Dapat doon muna sumagot or wala doon para malinaw yung ating pag-uusap. Ang tanong ko, yung pangalan nung sanggol, yung pangalan kasi niyan, binigay sa Luke Yahushua, okay? Yung pangalan nung sanggol, tatawaging everlasting Father. Kaya ang tanong ko, Brother Eric, simple lang naman po, tatawagin mo ba yung pangalan nung sanggol na everlasting Father o hindi mo tatawaging everlasting Father yung pangalan ng sanggol? Okay. Nasagot na kita eh. Kaya nga, ang sagot ko, tinawag nga yung pangalan. Hindi mo kasi naintindi yung sagot ko eh. Na walang hanggang Ama, makapangyarihang Diyos. Alin? Yung pangalan ng sanggol, ng bata na itatawag sa kanya, which is, quote-unquote, authority. Yan ang Next question. Next question. Next question po. Next question. Okay. Anong talata, brother? Sundan kita dyan. Anong talata na authority yung pangalan na tinutukoy dun sa Isaiah 9:6 para mapunta ka sa ganyang naligaw ka sa ganyang paniniwala? Anong talata ang basihan mo para napunta ka sa ganyang paniniwala? Yung pangalan dun, authority, saan mo nakita yan na yung pangalan dyan na ibinigay naman sa ibang talata na Yahushua, bakit iniiwas mo yung talata dun sa normal na konteksto ng talata? Saan talata yung basihan mo? So, sagutin po natin. Sige. Yung tinutukoy po dyan sa 9:6, no? Yung po yung, kumakahulugan. Talata po, objection. Yes, typos tayo. Apo. Yes, narinig mo ba, Brother Mark? Nagbigay siya ng talata. 9:6, Isaiah 9:6. Hindi, yun yung talata ko eh. Yung authority na yung name doon, talata ko yung Isaiah 9:6. Yung talata niya na yung name doon ay authority. Saan doon yung authority? Yung name po daw, ito po yung naintindihan ko, Pastor Eric. Yung name doon, yung name po daw doon sa Isaiah 9:6, hindi, kumbaga, ang reference niya is yung sa 9:6, pero yung pangalan na tinatawag doon sa 9:6, saan sa ibang talata makikita na yun ay authority. Yung pangalan po na yun. Okay, sasagot na po. Sasagot na po, Pastor. Sasagutin po natin, no? Talata po daw, ha? Okay, sige. Time, resume. Sige, sagot. So, authority ang binabanggit doon, pangalan, no? Sa wikang Greek din, onoma, no? Yung definition, yung from the origin, no? Yun yung authority. Kaya nga binanggit po yung 9:6, then sasabihin ko sana sa iyo, yung 28, no? 19, no? Na baptize them in the name, no? Which is the authority, no, of the Father, the Son, and the Holy Spirit, or the Spirit of God. Next question. Nabanggit mo kanina din sa John 1:1. Maliban din sa nagsasalita, may ibang ganap na Diyos. Okay? Ibig mong bang sabihin, yung nagsasalita, ganap na Diyos, tama? Tama po ba ako? Confirmation, tama po ba ako? Yung nagsasalita, ganap na Diyos, tama po ba ako? Sagot. Okay. Opo, maliwanag naman yung sa uno eh. No? Yung verbo, Diyos. Diyos po yun. Tunay yun, kapatid. Okay. Ngayon, ang follow-up question ko, ibig po bang sabihin, Brother Eric, sumasamba kayo higit sa isang ganap na Diyos? Sumasamba kayo higit sa isang ganap na Diyos dahil sa John 1:1, may isang nagsasalitang ganap na Diyos, may pangalawang nagkatawang taong berbo na ganap din na Diyos, nangangahulugan higit sa isa ang inyong sinasambang ganap na Diyos. Tama po ba ako? Tama or mali? Mali. Sagutin kita kahit na medyo malayo sa topic. Mali. Na? Sapagkat ang Diyos, tinutukoy yan by nature. Yung kanyang likas. Kasi kayo, binibilang niyo yung Diyos nyo. yan ang problema nyo.
Binibilang nyo eh. Yung ama, isa, yung anak, dalawa, yung espiritu, tatlo. Binibilang nyo. Halimbawa, ikaw, ano ba yung Next nature question. mo? Magkatulad na naman tayo, pero ilan na Next nature na question po Brother tayo. Eric, next question, Brother Eric. Maliban sa Diyos Ama, may kinikilala ka ba bang ibang Diyos? Maliban sa Diyos Ama, ha? Maliban po ba sa Diyos Ama, may iba ka bang kinikilalang Diyos? Meron o wala? Meron, total. Pinag-uusapan na natin, sinabi ko na nga sa iyo yung verbo yung kanyang pangalan, yung Panginoon sa Kristo. Diyos yan. Kaya lang, yung pagka-Diyos nila, yung pagka-Diyos nila, isa, united, unity, nagkakaisa sila, by nature, sa kalagayan, sa kanilang Next question po tayo. Isa lang sila, huwag kang mag-alala, isang Diyos yan. Aware po ba kayo, Brother Eric, sa John 17:3 yata yun, sabi yata yun, sa John 17:3 ba yun? Sabi niya, ito yung eternal life. Sabi niya, ang kilalanin ka, ang nag-iisang Diyos at natunay, sabi niya, at ang anak na iyong sinugo. Wait lang, basahin ko sa talagang eksaktong pahayag. Wait. Sa John, aware po ba kayo na ang eternal life, ang kilalanin mo ang Diyos Ama, na siya lang ang tunay iisang Diyos? Aware po ba kayo doon? Oo, hindi. Yes, aware po tayo dyan eh. Kaya nga tinuko yung buhay na walang hanggan, na makilala yung iisang tunay na Diyos. Kikilalanin mo yung tunay, yung pagka-Diyos, yung likas na pagka-Diyos. At si Kristo, buhay na walang hanggan yan. Kaya kikilalanin mo, ito nga yung buhay na walang hanggan. Kanino yung buhay na walang hanggan? Sa Diyos. Sa nag-iisang Diyos, by nature, iisa lang sila sa pagka-Diyos, hindi maraming Diyos. Okay, so time is up. Ayan, time is up na po. Ayan. Medyo ginaganahan na pagsagot si Pastor. Okay, so sa ano na lang po, sa conclusion siguro. Okay, so ayan, salamat po Bro Mark sa iyong cross-exam sa ating negative sa ating affirmative side sa kanya rebuttal stand. Okay, so dako na po tayo para sa rebuttal stand ng ating negative side. Okay. So Bro Mark Kumbao, 10 minutes, time start now. Sige Start po. po ako. Okay. Ito po talaga yung kaya ako ganito na lang ka-kontra sa aral ng Trinity. Ganito na lang ako ka-kontra sa aral ng Trinity dahil hindi po ako nagkamali na dahil sa Trinity na yan, tatlong nagkakaisang Diyos, dahil sa Trinity na yan, magkakaroon sila ng paniniwala na maliban sa Diyos Ama, may iba pang Diyos. Yung kasi yung pinakamatinding, sabi nga sa Deuteronomy 6:4 yata yun, ang Yahweh, yung God, ay isang persona, iisa, hindi sa yung Yahweh ay may tatlong Diyos, walang ganun. Malinaw, paulit-ulit ko na lang to sinasabi. Kaunti lang yung pahayag ni Yahushua, nabanggit pa ito. Ganito kahalaga ang aral na may isang Diyos lamang. Hindi pwede natin itong baliwalayin. Sabi niya, kilalanin ka. Sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan. Nakilalanin, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos, iisa, na Diyos na tunay at ang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesus. Ang makilala ka, di ba? Hindi makilala tayong dalawang iisang Diyos. Okay? Yung Diyos nagsugo ng anak. Ang linaw sa 1 Timothy 3:16, God manifest in the flesh. Ilan ba ang Diyos? May Diyos bang hindi nahayag sa laman? Pag yes, ilan na ang Diyos mo? Kasi alam mo, Brother Eric, kahit anong gawin natin, panloloko, pandaraya ng demonyo ang nangyari sa inyo eh. Kasi tatlo yung sinasamba nyo, tatlong ganap na Diyos ang sinasamba nyo, pero ilusyon nyo na isa lang. Iniisip nyo, hindi, kinukundis nyo sarili nyo, isa lang. Pero tatlong ganap na Diyos yun, sinasamba nyo. Iba yung nagsalitang sa John 1:1 na nagkatawang tao yung isa pang Diyos na nagkatawang tao sa laman. Dalawa na yun, Parehas ba yung sumasamba sa isang ganap na Diyos sa tatlong ganap na Diyos? Magkaiba yun eh. Hindi yung magkaparehas eh. Yung isang Diyos ba hindi isang ganap na Diyos? Ang gulo, di ba? Brother Eric, panluloko ng demonyo yan. Biglang example. Kaming magbabarkada, tatlo kami.
si Juan, si Pedro, at si Peter. Yung tatlong taong yan, isa lang ang kalikasan, no? Isa lang ang kalikasan, pero ilan ang persona? Tatlo. Tatlong persona, tatlong Diyos, isa ang being. Ano yung being nila? Human being. Panluloko sa inyo ng kaawayan. Ang simpleng, alam mo, ang simple lang naman ng doktrina ni Yoshua. Sabi niya, ako, siya, Brother Eric, ako, siya. Sino siya? Sa 19, inahanap ng mga Hudyo ang Father, ang God the Father. Sinagot niya sa 27 na sabi, hindi nila napagkaunawa, Brother Eric, isa rin ikaw sa hindi nakapag-unawa, na ang tinutukoy ni Yahushua ang ako, siya, ay sino? Ang Diyos, Ama, kasi hinahanap ang Ama at kinonfirm ng 27. Ito pa sabi dito sa sa John 9:9, yung bulag doon, brother, makita mo yung konteksto ng talata, Brother Eric, napakasimple na nito, ewan ko bakit na yun naliligaw. Sabi sa John 9:9, may bulag doon. Basahin ko nga sa talata. Sabi sa John 9:9, ito sabi sa talata, kaibigan. Sabi sa talata, sinabi ng iba, siya nga. Sinabi ng iba, hindi. Kundi nakaka-mukha niya. Kamukha lang daw. Sabi ng bulag, ang sabi ng bulag, ako nga. Sa English yan, sa English, some said this is he. Others said he is like him. But yung bulag, sabi nga, he said, I am he. Sino yung I am he? Hindi sila makapaniwala yung bulag na dating bulag ay ngayon nakakakita na. Hindi kayo makapaniwala yung mga Trinitarian na yung Diyos na nagpakilala sa 1 Timothy, diba? At yung magandang talata na magpapatibay sa aking pahayag. Sa 1 Timothy 1:17, ito, sandali. Ito sa 1:17. Sabi ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita ng sa isang Diyos, sino yung hindi nakikita na walang hanggan, walang kamatayan? Sa isang Diyos ay kapurihan at kawalatian magpakailanman. Siya nawa. 1 Timothy 6:14, ito yung cross-reference niya. Sabi sino itong walang kamatayan na hindi nakikita na sino man? Ang tinutukoy siya lamang ang walang kamatayan. Sino to? Si Yahushua to sa 1 Timothy 1:17 Bakit ganito ang bakit ganito ang simpleng pagkaunawa para maunawa natin ang one God? Yung araw, Brother Eric, may sinag. Iba yung source ng liwanag at source ng init, pero makikilala mo yung araw sa kanyang sinag. Mararamdaman natin sa kanyang init. Magkakaibang kalagayan pero iisang araw. Kaya malinaw sabi ni Felipe, asa ng Ama? Asa ng Ama? Nakikita mo na yung liwanag. Sabi sa Hebrew 1:1, siya ang larawan ng Diyos na hindi mo nakikita. Kaya kinonfirm ng 1 Timothy 1:17 tsaka 1 Timothy 6:14 to 16. Di ba? Sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo na sa kaniyang kapanahunan ay ipapahayag siya. Paano ba natin nakilala ang Ama? Paano nakilala ang Ama? Sa pamamagitan ng liwanag, larawan ni Yahushua. Di ba light of the world si Yahushua? Walang makakapunta sa Ama. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Bakit? Kasi nga, ang Diyos, na nag-iisang Diyos, nagkatawang tao, walang persona dyan na multiple personality. Ginagawang may diferensya sa pag-uutak ang Diyos. Isang persona, isang being, isang individual na maraming personality. Alam sa psychology, Brother Eric, diferensya sa pag-iisip yan. Dissociative disorder yan, Brother Eric. Multiple personality yan. Mali, ginagawang katatawanan ng Diyos Ang sabi niya, ako, siya, sabi ng bulag, hindi sila makapaniwala Sino ba tinutukoy ni Yahushua? Ako siya, di ba? Mula bago pa si Abraham, ako na. Ibig sabihin, nakikipag-usap kay Abraham na kinikilala ng mga apostol ay ng mga propeta, ni Moises, ang kinikilala nila walang iba. Maraming talata yan, Brother Eric, uulanan kita, lalo kausap mo, Iglesia ni Cristo, uulanan kita ng talata na ang kinikilala ng mga Hudyo, ng mga propeta, ng mga apostol, ay isa lang Diyos. Alin yon? Alin ang isang Diyos na yon? Ang Ama. Sa Jeremiah 3:19,
Isaiah 64:8, Deuteronomy 14:1, Psalms 86:10, lahat yan, marami pa yan. Verbatim yan, ang kinikilala nila Moises, ang pakilala ni Yahushua ako siya, yung kinikilala, Diyos ng nila Jacob, nila ng inyong mga magulang. Pinagpapakilala siyang ako siya kasi ako at ang Ama ay iisa. Brother Eric, matagal mo nang kasama ako, sabi ni Yahushua. Hinahanap mo pa ang Ama. Magkakaroon ka ng ibang Diyos? Wala talaga. Dinaya lang kayo. Napakasimpleng pandaraya, no? Napakasimple. Gusto lang kasing guluhin ng demonyo ang kaisipan ng tao. Maliban sa Ama, meron kang Diyos na iba. Maliban sa Diyos Ama, meron kang ibang Diyos. Di mo sa amin, brother, kaya challenge kita, brother Eric, bigyan mo ako ng talata na kasalanang paniwalaan ko si Yahushua, ang Ama. Maliban sa talata, sa pahayag mo kanina na dahil hindi ipinahayag ng scripture, ipapangaral mo. Neutral yung talatang yun. Neutral yun. Lahat pwedeng gamitin sa kahit anong doktrina yun. Kung kiniklaim mong mali yung kalaban mo, pwede mo gamitin yun. Yung direkta na may kasalanan kaming naniniwala kay Yahushua na siya yung Ama. Maghanap ka ng talata dahil ginagarantiya ko sa iyo, marami akong talata na kapag nagkaroon ka ng ibang Diyos sa Ama, ay kasalanan. Okay? Pag nagkaroon ka, ang kinikilala, magkaroon ka ng ibang Diyos sa Ama, ay kasalanan. At hindi lang yan na sumasamba kayo sa Diyos na hindi nyo kilala kasi kailanman wala makakakilala sa Ama. Kaya sumasamba kayo sa Diyos na hindi nyo kilala. Nakilala nyo nga sa pamamagitan ng Yahushua. Kasi ang Diyos ang nahayag sa laman. Ilan ba ang Diyos mo? May isang Diyos na hindi nahayag? Dinadaya kayo ng demonyo. Dinadaya kayo. Kasi walang talata na nalalabagin kami kung maniniwala akong si Yahushua ang Ama. Wala. Dahil sa first John 3:1-6, ano sabi? Yung pagmamahal ng Ama ay nahayag sa pamamagitan ng na siya mismo ay mahayag. Sino yung mahayag sa First John 3:1-6? Ang Ama. Basahin mo yung talata, Brother Eric. Anong oras pa? May oras pa ba? Ayos eh. Okay. Thank you. Okay, so ayan, 3, 2, 1, time is up. Okay, so ayan, maraming salamat sa iyo, Brother Mark Kumbao, sa iyong rebuttal stand. At dako na po tayo para sa ating cross-exam po ng ating affirmative. Okay, Pastor Eric, naka-mute ka po. Wait lang ha. Okay pa, okay. Okay, so okay na po? Ready na? Apo. Okay, 7 minutes. Time start now. Tanong. Okay, tanong. Una. Okay. Ano yung pangalan ng Ama, no, sa Old Testament? YHWH. Ang short form ng YHWH, hindi ko alam eksakto yung pronunciation, pero yung short form niyan, Yah. Kaya hallelujah. Yung hallelujah nasa pangalan ni Yahushua kasi Yahushua, Yah saves. Yah is my salvation. Kaya isa ang Diyos, hindi tatlong ganap na Diyos, hindi. So, next question. YHWH, na bakit mong sinabi na yung pangalan niya ay Yeshua? Oh, kasi yan ang Hebrew word ng Jesus. Yan ang Hebrew word ni Jesus na transliteration ng pangalan ni Jesus na kung saan mas komportable akong gamitin yung original na pangalan kasi transliteration lang naman yung Jesus. Transliteration. Kung alam na natin yung pinanggalingan, bakit di tayo bumalik sa pinanggalingan? Yung puro at sigurado. Next question po. Ano yung pangalan niya talaga ng Ama? Jesus ba? O YHWH? Ano sa dalawa? Yung pangalan niya? Ang pangalan ng Ama ay parehas, pero sa Old Testament, tinatawag siyang YHWH kung saan hallelujah. Tinatawag nating hallelujah kasi ang short form ng YHWH doon ay Yah. Okay? Ngayon, ang pangalan ng Ama ay nasa anak kasi hinula yan na ipinapakilala sa John 12:30. Next question. John 17:26. Sunod po ng tanong. Sabi mo nagsugo ang Diyos, yung Ama. Sino yung sinugo ng Diyos? Ang sinugo ng Diyos, yung katawan na hinanda niya bago pa kinreate ang earth. Naganda siya ng katawan, binigyan niya ng sariling buhay para ibigay
sa ating mga makasalanan. Ngayon, isa lang ang Diyos kasi ang Diyos Ama ang sumasakay dun sa mismo ang Diyos, ang sumasakay, sumasa akin ng Ama, sabi ni Yahushua. Ako'y sa kanya, ako'y sumasa kanya, siya'y sumasa akin. Bakit? Bakit gano'n? Kasi ang Diyos mismo, Next question po tayo. Ama, ang Sunod na tanong. No, sinugo niya yung kanyang sarili. Saan nasusulat, no, na sinugo ko ang aking sarili? Verbatim. Basa. Verbatim wala, pero napakalinaw sa 1 John 3:1 to 6. Yung pagmamahal ng Diyos Ama, makikita natin pag siya'y nahayag sa laman. Pinagtibayan ng 1 John 3:16, sabi sa John, 1 John 3:16, He Next question his life. He laid down his life. Sunod na tanong. Kung wala kang nabasa, no, na nakasulat na gano'n, sino ang namatay? Yung Time pause. Yes. Anong objection? Mali yung walang nabasa. Binasa ko nga sa kanya 1 John 3:1 to 6 tsaka 16. Okay, meron Pastor, meron po siyang nabasa. Okay, sige. Okay, sige. Next question po tayo. Okay. Kung meron kang nabasa, basahin mo ulit sa amin, no? Na sinugo ko ang aking sarili. Verbatim, kung meron. Verbatim wala, di ba? Sabi ko, implied. Okay, teka lang, sumasagot pa po ako. Ang sabi sa 16, sabi sige po. Sabi niya sa 16, kaibigan, okay? He laid down his life for us and we ought to lay down our lives for the brethren. He laid down. Sino to? Taas mo yan. Yung ama yan sa 1 John 3:1 to 6. Next question. Next question. Kung siya ang sinugo, no, ng sarili niya, sino yung namatay? Yung sarili niya o yung sinugo niya? Yung kapahayagan ng Diyos Ama. Brother Eric, kaya naliligaw dahil hindi mo naunawaan ang kapahayagan. Nananatili siya throne sa heaven, kahit hindi siya umalis doon, omnipresent, omniscient, omnipotent pa rin siya. Pwede siyang tumungtong sa lupa sa Isaiah 61:1, 66:1, na kung saan hindi imposible sa isang Diyos. Basahan mo ko na yung ama ang namatay at hindi yung anak. Ito na nga, 1 John 3:16. We perceive love of God. We perceive the love of God because He laid down His life. Sino yung God? Di ba? Sino yung God? God the Father. Isa lang ang Diyos. Di ba? And we ought to lay down His life for our brethren. Taas ko para makita ko si Ama to. Sa 1, ayun masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang pinagkaloob ng ating Ama. Okay, next question. Sunod po tanong. So, binanggit mo sa 8, balikan kita sa 1, no? Balikan kita. Sino yung kausap doon ni Kristo sa 8? Sa mga Pariseo. Yes. Mga apostol, mga Pariseo. Next question. So, mga Pariseo. So, diyan sa talatang yan, sabi mo, may binanggit na ako ang Ama. Uulitin po natin sa pakinabang ng mga nakikinig. Saan dyan, sinabi ni Kristo, ako ang Ama. Anong talata ulit? Yung talatang binigay ko, John 8:19, 24 at 27. Ang sabi diyan, hinahanap yung Ama, ako siya, sabi sa 27, hindi nila napagkaunawa. Brother Eric, hindi exact, wag mong hanapin yung eksaktong pagkakasabi. Pero malinaw, ako siya, hinahanap yung Ama sa 19, next question confirm po. ng 24. Sunod na tanong. 27. Sabi mo, sa 27, ako siya. Ibig sabihin, lumalabas na ako ang Ama. Sabi dito, hindi nila napag-unawa na tungkol sa Ama ang kanyang sinasalita sa kanila. Ang sabi ba dyan, tungkol sa Ama o ako siya? Ano dyan tama? Tungkol sa Ama, kaya sabi ako siya. Ano yung ako siya? Tungkol sa Ama. Yung siya, yung he na tinutukoy, tungkol pala yun sa Ama. Kaya hindi nila napag-unawa, yung mga Trinitarian, hindi nila napag-unawa na ibaba mo, tungkol pala sa Ama, yung tinutukoy na I am, He, ako siya, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Next question po. Ngayon, sabi mo sa 3, sa 3 ng Juan, no, unang 3, yung Ama ang tinutukoy dyan, no? Yung Ama, no? Okay.
Ngayon, ulitin po natin, saan sinabi diyan, na yung ama mismo ang nagkatawang tao o nahayag sa laman. Saan diyan sa 3? Basahin mo ko yung talata per se. Oh. Sagot. Malinaw ang talata. Basahin kita. Basahan ko ha. Basahin ko sa iyo, kaibigan. Sabi sa talata, masdan ninyo ganitong pag-ibig na ipinanganak ng Diyos sa ating Ama. Ama yung tinutukoy upang kayo magtatawag na anak ng Diyos. Okay, time is up. Ayan. So, natapos. Inabot yung pagsagot siguro sa ano na lang natin sabihin or basahin siguro sa ating final conclusion. Ayan. Maraming salamat to, Pastor Eric, para sa iyong cross-exam sa ating negative side sa kanyang rebuttal stand. Okay. So, dako na po tayo ngayon para sa ating, ayan. So, thank you so much po sa mga nag-share ng ating live. Ayan, sa comment section. Thank you so much po. Okay, so dako na po tayo para sa ating final conclusion. Wala na po itong objection, ha? Okay, so ready na, Bro Mark? Ready na po. Okay, so 5 minutes, time start now. Sige po. Bigyang diin ko to sa aking conclusion, no? Bakit kailanman hindi na ako maniniwala sa Trinity? Kasi hindi magagamit yung pangalan ni Yahushua. Pansinin niyo pala, makikita niyo yung tanda ng hindi talaga sa Diyos eh. Mali po bang bautismuhan sa pangalan ni Yahushua? Pero hindi mali, pero hindi nila gagawin. Bakit hindi sila nagbabautiso sa pangalan ni Yahushua? Kasi nga kulang daw. Kulang daw kasi may ama, may anak. Eh sabi nga sa Colossians 2:10, 'di ba? Yung Godhead na kay Yahushua, kaya yung hinahanap yung ama, sabi ni pinagalitan si Felipe, bakit ka pa naghahanap ng ama? Kasama mo na ako, Brother Eric. Ba't naghahanap ka ng ama? Ito yung isa sa pinaka-implication kung ikaw ay Trinitarian. Hindi ka gagamit ng pangalan ni Yahushua o Jesus sa baptism kasi nga meron kayong kaisipan sa likod ng kaisipan nyo, maaring sana magkamali ako, pinagpipray ko nga sanang mali ako, na meron nasa sa inyong kaisipan merong nabubuong kaisipan na hindi kumpleto si Yahushua kasi may Ama, may Holy Spirit. Tatlo kasi sila eh, kaya nagkakaisa yan. Respetuhin mo naman yung Ama, respetuhin mo yung anak. Brother Eric, meron kaming Diyos Ama, meron kaming Son of God, meron kaming Holy Spirit, na kung saan pinaniwalaan ko yung tatlo na iba't ibang kalagayan, kapahayagan. Kaya pare-pares na naniniwala sa tatlong term na to, katawagan na ito, titulong ito. Naniniwala tayo pare-parehas dyan. Kaya, ang linaw, kapag ikaw ay Trinitarian, nadaya sila ng demonyo eh. Anong gagawin? Ay, wag kang gagamit ng manifestation. Kung saan, ang daming talatang mababasa ang manifestation. Pero yung persona, ibang persona yung anak ipapadala ko yung isang espiritu na ibang persona. Walang ganun ka mababasa. Wala kang ganung mababasa. Ipapadala ko ibang persona ng Son of God. Walang ganun. Walang Diyos anak, walang Diyos Holy Spirit, walang ganun. Yun ay isang pandaraya ng demonyo. Tapos sabi, magkakaroon, ito yung nakakatakot magkakaroon kayo ng Diyos maliban sa Diyos Ama, Malakay 2:10, Ephesians 4:6, 1 Corinthians 8:6, tapos John 17:5. Masama ba talaga magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Yes na yes. Yes na yes, kaya nga tayo idudugtong sa mga Hudyo kasi tama yung kanilang pananampalataya kung mayroon lang Kristo. Ang nangyari lang, ang mga pinutol na sanga, yung hindi nanatili kay Kristo. Pero ano ba ang tamang pananampalataya? Isa lang ang Ama, isa lang ang Diyos, isa lang ang Diyos, isa lang ang Diyos. Sino yung Diyos na yun? Nahayag sa laman. Okay? Wala kang mababasa na may ibang nahayag sa laman at may ibang Diyos na hindi nahayag sa laman. Wala kang mababasa nun. Malinaw, isa lang ang Diyos na nahayag sa laman. Isa lang ang Diyos na nahayag sa laman. Okay. Magkakaroon sila paniniwala na kulang si Yahushua. Timo miski si YHWH. Ano meaning ng YHWH? Self-existent one. Hindi ba, ang sabi ba dan? The one who is mali. Ano meaning ba ng YHWH, di ba? Plural ba yan? The ones who are? Yung ba meaning yung YHWH meaning the self-existent one, hindi once, or the one who are. Hindi ganun ang meaning ng YH. Singular ang meaning ng YHWH. Isang Diyos yan. Isang Diyos. Tapos
Ang masakit pa dyan, sasamba sila eh. Sabi nga sa John 14:16, no? Sumasamba sila sa Diyos na hindi nakikilala kasi may kilala silang Diyos, Yahushua. May sumasamba sila sa dalawang Diyos na hindi kilala. Ang Holy Spirit, tsaka ang Diyos Ama. Bakit hindi nila alam ang pangalan ni? Yung IHWH, yung pinanggalingan nga ng Torah nung Old Testament, sila nga mismo hindi na maalaman ng pronunciation eh. Kayo pang bago lang na nagbabasa ng Biblia, di ba? Eh paano yun? Hindi nyo kilala yung Holy Spirit, wala siyang pangalan, insulto yun sa isang Diyos, sa isang ganap na Diyos na walang pangalan. Tapos sa Diyos Ama na ang kinikilala lang natin, ang kilala lang natin, yung Diyos Anak. Ay, hindi kasi ganun yun eh. Okay? Tapos linawin ko lang yung plural pronoun, yung personification, bigyan ko ng din itong personification. Kaya sila nagkaroon ng iba-ibang persona kasi personified. Personified. Figure of speech. Sana matuto ka, Brother Eric, magbasa ng Holy Scripture na may figure of speech ang Holy Scripture. Kaya maliligaw ka dahil ginawa mo ng persona, iba-ibang persona na pinersonified lang naman yung mga yan, mga attribute ng Diyos na ginawang pinersonified, personification ng ginawa. Ngayon, ginawa mo ng iba-ibang Diyos, iba't-ibang ganap na Diyos na. Naloko kayo, nadaya kayo ng demonyo. Nadaya kayo. Okay, time is up. Okay. Ayan, maraming salamat sa iyo, Brother Mark Kumbao, sa iyong final conclusion. Ayan. At dako na po tayo sa ating affirmative para sa kanyang huling pananalita or yung kanyang final conclusion. Okay, so Pastor Eric, 5 minutes, time is start now. Sige po. So yun po yung pagkaligaw-ligaw ng mga turo, medyo napakalaking problema nito. Tulad ng binabanggit po sa 3.1 patuloy, hindi niya inusisa kung sino itong tinutukoy dito. Basta't pumunta siya, ama kaagad, no? Pero kung mapapansin ninyo, babasahin niyo po muna yung 2 at 18. Ang sabi rito, mumunting mga anak ko, no, ang huling oras at gaya ng inyong narinig, darating ang Antikristo, kahit kayo limitaw ang marami, no, ng Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito sa mga huling oras sila nagsilabas sa atin, ngunit sila hindi nanatili sa atin. Yan, no? Kung pagpapatuloy po natin dito, no, sino ang sinungaling kundi ang tumatangging si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo, sa makatuwid ay tumatanggi sa Ama at Anak. Sinong tumatanggi sa Anak? Ang wika ay hindi sumasa kanya ang Ama, no? Ang nagpapahayag sa Anak sumasa kanya ang Ama. Tungkol sa inyo, no, ay manahan sa inyo inyong narinig buhat ng pasimula. Kung manahan sa inyo ang wika buhat ng pasimula, yung narinig naman ninyo ay nananahan sa atin ang Anak at ang Ama. At ang wika, ito ang pangakong kanya ipinangako, ang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko sa inyo ang mga bagay nito. Tungkol sa inyo ang pagpahid, no, na sa kanya tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sino man, ngunit paano kayo tunuruan ang wika, mga bagay na totoo. Ngayon, munti kong anak, nananahan kayo ang wika sa kanya upang kung siya'y mahayag, yan, no, ay ang wika, kayo magkatiwala, no, at huwag kayong mapahiya. So ang mahayag dito ang Kristo. Tinuro kasi ito ni Juan kasi maraming Antikristo na nagpapahayag na itong Kristo, itong anak hindi nagkatawang tao. Ano 'yon? Sa 1:7, no, na kung sinong nagpapahayag ang wika, no, na ang anak ay hindi naparitong nasa laman, mga Antikristo. Ngayon, hindi mo ipinapahayag na ang anak 'yon, ang pinapahayag mo Ama. Antikristo ang tawag doon. Kaya ang mahayag, pag nahayag siya, si Kristo ang mahayag, no? Hindi yung Ama. Pero nandun pa rin yung yung presensya ng Ama kasi nga sa paghuhukom. Pero ang talagang mahayag, sabi na sa 1:7 ng Apokalipsis, makikita siya ng lahat ng mga mata, pati yung tumusok sa kanya. Pati yun makikita siya kasi mahayag po siya. Si Kristo po ang tinutukoy doon, yung anak. Kaya kapag hindi mo ipinahayag, yung anak, nakitulad sa laman o nagkatawang tao, yung anak, ang tawag sa iyo, Antikristo. Ngayon, tatakpan na lang yan yung ama ang nagkatawang tao. Ibig sabihin, hindi yung anak. Pag sinabi mo, hindi, yung anak din ang nagkatawang tao, ilalabag na sila sa aral nila. Lalabas dito, merong anak at merong ama. Di po ba? Huli po sila ron Kaya ang pinapahayag niyang ating kaibigan, yung ama yung nagkatawang tao. Pero ang tawag doon ng Biblia, Antikristo.
Kasi hindi mo ipinapahayag na yung anak, no, ang nagkatawang tao. Ang ipinapahayag mo yung ama ang nagkatawang tao. Yan ang problema. At sa 8, kung titingnan po natin doon sila sumablay na matindi, no. Ang kausap niya mga Pariseo, talaga tunay 'yon, no? Kaya kung mapapansin po natin yung mga kontekstong yun, walang sinabing ako, ang ama. Kundi kung ating pong pag-aaralang mailam to, kasi ang sabi nga ni Pedro no? Yung mga walang tiyaga sa pagbabasa, nasinsay sa katotohanan. Pati yung mga kasulatan, no? Nasinsay din sila kasi walang tiyaga sa pagbasa. Wala namang nabasa, no, na ako ang ama, no? Ba't pinipilit na yung ama, no? Ba't pinipilit na sinasabi sa Juan na ako ang ama? Walang ganun Kaya ang kausap niya doon, no, kung basahin niyo na lang po mga kapatid sa 8 yung sinasabi niya, no? Sa 8 ng Juan, kung may oras pa, wala na po tayo oras Yan. Hindi po yung tinutukoy na ako ang ama, kundi doon po yung nagpahayag na sinasabi doon, patungkol sa ama ang tinutukoy niya. Hindi sinabing ako ang ama. Sabi na naunawaan nila, patungkol sa ama. Ba't patungkol sa ama yung sinasabi niya? Ay maliwanag doon, pinapakilala ni Kristo yung ama. Hindi sinabi ng mga Pariseo, patungkol sa ama na ikaw mismo yung ama. Walang gano'n No? Kaya niligaw tayo ng salita na hindi naman talaga pasok dun sa konteksto o sa salita na talagang kahulugan. Naligaw lang po tayo. No? Naligaw lang. Okay, ayan. So, time is up. So, siguro sa ibang pagkakataon ulit. Okay, maraming salamat po sa iyo, Pastor Eric, para sa iyong rebuttal. Sa iyo pong final conclusion. Ayan, thank you so much po. At yan, bago po tayo siguro tuluyang magtapos, siyempre, bigyan po natin ng tig-isang minuto para sa mga gusto nilang pasalamatan or meron po silang mga ipa-plug na gawain or may mga debate din po na kung may mga debate din po kayo sa ibang platform, okay lang po para maano po ng mga followers nyo, okay? So, unahin natin okay, Brother Mark? Okay. Sa akin lang, Sis Nad, gusto ko lang, magkaroon ng part 2, baptism naman, in Jesus' name. Kami ni Brother Eric, kasi ayan yung yun talaga yung isa sa mga dahilan kung bakit ako... So, ano titindigan mo kung kay Pastor in Jesus' name, ikaw ay Yeshua? Hindi. Sa kanya, in the name of the Father, Son, Holy Spirit siya In the name of the Father. Kasi Trinitarian. Pastor Eric, ito ba ginagamit nyo sa formula? Opo. Okay, sige. Ito po yung utos ni Kristo Okay. So, parang sa Catholic, no? Okay, so, siguro, sige, iset natin yan. Pero, by September na siguro kasi, may gawain kasi ako ng from 30 hanggang September 7. So, yung ibang nagpa-sketch sa akin, September na sila. After ng September 8. Ayan. So, after nun, schedule ulit. Actually, may mga naka-schedule na po. Siguro, doon na lang natin yung schedule. Tsaka, Pastor Eric, yung pong isang kapatid namin, So, by September na po tayo, mag-usap na lang po tayo sa date. Ayan. Okay, so, meron ka pang gustong pasalamatan, Bro Mark? Okay na po. Salamat. Okay, sir. Thank you. So, iset po natin yan, Okay. Okay ba kayo doon, Pastor Eric? Sa hamon niya? Okay. Sige. Kasi medyo naman, no? Okay, so, Pastor Eric, ikaw po. May gusto kang pasalamatan. So, Sister Nad, pagpalain kayo ng Panginoon. Una, salamat sa Diyos, no? Sa muli tayong pinagbigyan ng panahon upang magpahayag, po. At God bless din sa ating katunggali, si Mark Umbaw, sa inyong ipinahayag. Nawa, yung marami pong natutunan ng ating mga kaibigan, yung mga nakikinig sa bagay na ito. No? Ngayon po, tawag dito, yung ating susunod na tunggalian, ay umaasa ako na lalo pong maging fruitful, mabunga yung ating tunggalian. So meron din po tayong mga debate sa ating pong programa. So makinig din po tayo. Inaanyahan po kayo na makinig sa mga kasi ang system ito po yung pagpapahayag lang kumbaga yes po. Kasi sa mga programa namin nagpapahayag lang din tayo.
So, yun lang po. Yes. God bless po. Okay, so maraming salamat po sa iyo. Yes. Opo. Okay, sige. Salamat po at congratulations po sa inyong dalawa at pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos at binigyan nyo na naman kami, yung mga manunood at yung mga followers nyo, yes, ng isang napakagandang pag-uusap maayos at payapa. Ayan. So kahit medyo may konting intense, that is normal po yan. Pero maayos at payapa po yan. So isang napakagandang pag-uusap. At maraming salamat po. Congratulations po muli sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga nag-share sa atin sa live, ayan, yung mga nasa comment section pa rin po natin. Thank you so much po sa inyong panunod. At bukas, abangan nyo din po. May laban po si Brother Mel with OSAS po yung kanyang topic bukas. Ayan, abangan nyo po alas 8 ng gabi with Brother Mel. Isang pastor din po yung kanyang makakaharap bukas. Ayan. So again, pagtulungan namin ni Sister Brother Mel yung OSAS bro. Okay, wow, OSAS to. Okay, so thank you. Maraming salamat po at ayan. Congrats po at God bless us all po. Salamat po. Bukas po, abangan nyo. Ayan. Thank you po sa lahat ng ating nasa live viewers. Thank you po.